Magandang araw! Ngayon ay nasa ikalawang markahan na tayo ng MAPE Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagtaas at pagbaba ng tono. Pagkatapos ng aralin ito, inaasahan na makilala mo ang iba't ibang tono na mataas, katamtaman ang taas, katamtaman ang baba, at mababang tono. Ang melodiya ay ang sunod-sunod na pahalang na pagkakaayos ng mga nota na lingguhit. Tinutukoy din nito ang tono o himig ng isang tugtugin o awitin. Ito ay maingat at maayos na ginagawa upang makapagbigay ng kaaya-aya at magandang tunog. Ang melodiya ay binubuo ng mataas at mababang tono o pitch. Meron din katamtamang taas at katamtamang baba ng tono. Ang paraang Kodaly na ipinakilala ni Zoltán Kodály ng Hungaria ay makakatulong upang lubusang mong makita ang antas ng mga tunog gamit ang senyas ng Kodaly. Halina't tignan natin at pag-aralan ang senyas ng Kodaly. Ito ay nagpapakita ng pagtaas at pagbaba ng tono. Halina't pag-aralan na natin. Mga bata, halina't pag-aralan natin at pagmasdan kung paano sinagawa ang bawat senyas sa Kodaly. Halina't simulan na natin. Subukin muna natin ang nota para sa Do. Naisagawa mo ba ito ng maayos? Mahusay! Isunod naman natin ang Re. Naisagawa mo ba ito ng maayos? Mahusay! At sunod naman natin ang Mi. Naisagawa mo ba ito ng maayos? Mahusay! Isunod mo naman ang notang Fa. Naisagawa mo ba ito ng maayos? Mahusay! At isunod mo naman ang nota para sa So. Nagawa mo ba ito ng maayos? Mahusay! At isunod mo naman ang nota para sa La. Naisagawa mo ba ito ng maayos? Mahusay! At isunod mo naman ang nota para sa Ti. Naisagawa mo ba ito ng maayos? Mahusay! Kung mapapansin nyo, ang mga senyas ay pinapakita na ang pagbaba at pagtaas ng bawat tono. Naisagawa mo ba ang lahat ng senyas sa Kodaly? Mahusay! Mga bata, halina't pag-aralan natin at pagmasdan kung paano isinagawa ng batang lalaki ang Kodaly sign. Maaari mo rin itong isagawa upang ikaw mismo ang makatuklas kung anong mga nota ang nasa mababa at nasa itaas. Halina't subukan mo na. Simulan natin sa notang Do. Inilagay ng batang lalaki ang kanyang kamay malapit sa bewang. Halina't subukan mo rin. Naisagawa mo ba? Mahusay! Ngayon naman, gawin naman natin kung saan nilagay ng batang lalaki ang notang Re. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang kamay. Halina't subukan mo rin. Nasubukan mo na ba? Mahusay! Isunod naman natin ang notang Mi. Inilagay ng batang lalaki ang kanyang kamay sa dibdib. Nasubukan mo na ba? Mahusay! Subukan naman natin ang notang Fa. Nilagay ng batang lalaki ang kanyang kamay malapit sa kanyang baba. Naisagawa mo ba? Mahusay! Ngayon naman, isunod naman natin ang notang So. Nilagay ng batang lalaki ang kanyang kamay malapit sa kanyang bibig. Naisagawa mo ba? Mahusay! Ngayon naman, isunod naman natin ang notang La. Inilagay ng batang lalaki ang kanyang kamay sa malapit sa mata. Naisagawa mo ba? Mahusay! Ngayon naman, subukin natin ang notang Ti. Nilagay ng batang lalaki ang kanyang kamay malapit sa kanyang buhok. Naisagawa mo ba? Mahusay!
Ngayon naman, isagawa natin ang mataas na do. Nilagay ng batang lalaki ang kanyang kamay mataas sa kanyang ulo. Isagawa mo ba? Mahusay! Alam mo ba, sa pagsasagawa mo na ito, nakita mo kung anong mga nota ang nasa mababa at kung anong nota ang nasa mataas na tono. Mga bata, halina't pag-aralan naman natin kung paano ipinapakita ang mataas at mababang tono. Halina't simulan na natin. Ipinakita ng batang babae na sa do, siya ay nakayuko. Sa re, bahagyang nakayuko. Sa mi, unti-unti na siyang tumayo. At sa fa, siya ay nakatuyo na ng matuwid. Kung mapapansin nyo, ang do ay mababa at ang fa naman ay mataas. Ang do ay mas mababa sa re, ang re ay mas mataas sa do. Ang re ay mas mababa sa mi, ang mi naman ay mas mataas sa re. Ang mi ay mas mababa sa fa, ang fa naman ay mas mataas sa mi. Napansin mo ba ang kanilang pagkakaiba? Halina't pagmasdan natin at pag-aralan kung paano ang pagtaas ng nota sa so, la, ti at octave. Halina't pag-aralan natin kung paano sinagawa ng batang babae. Simulan natin sa notang so. Nilagay ng batang babae ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. At sa notang la, nilagay ng batang babae ang kanyang kamay sa kanyang panga. At sa notang ti, nilagay ng batang babae ang kanyang kamay sa kanyang ulo. At sa octave naman, itinaas niya ang kanyang kamay. Dito na ipakita ng bawat bahagyang pagtaas ng kamay ng mga batang babae. Naipakita rin dito na ang notang so ay mas mababa kaysa sa la. At ang la naman ay mas mataas kaysa sa so. Ang la ay mas mababa kaysa sa ti at ang ti ay mas mataas kaysa sa la. Ang ti ay mas mababa kaysa octave at ang octave naman ay mas mataas kaysa sa ti. Sa mga nota na ito, ang mababa ay so at ang pinakamataas ay octave. Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, pangkatin ang mga larawan. Ilagay sa hanay A ang bagay o hayop na nagbibigay ng mataas na tunog at sa hanay B naman ang nagbibigay ng mababang tunog. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagotang papel o kwaderno. Narito ang kanilang larawan. Para sa unang larawan na nasa titik A ay ibon. Sa titik B naman ay baka. Sa titik C naman ay eroplano. At titik D naman ay bulkan. At titik E ay aso. Maaari mo ring isagawa ang kanilang mga tunog upang malaman mo kung ang kanilang tunog ay nasa mataas na tunog o mababang tunog. Halina't simulan na natin. Para naman sa gawaing pagkatuto bilang dalawa, tignan at pag-aralan ang nasa larawan. Isulat ang MT kung nagbibigay ito ng mataas na tunog at MB naman kung nagbibigay ng mababang tunog. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Sa unang larawan, ang kampana. Ano ba ang tunog ng kampana? Ito ba ay mataas o mababa? Sa pangalawang larawan naman ay ibon. Ano ba ang tunog ng ibon? At sa pangatlo naman ay ang kulog. At ang pang-apat naman ay iyak ng bata. Panglima naman, tunog ng leon. At pang-anim, tunog ng palaka. Para naman sa gawaing pagkatuto bilang 4, gamit ang larawan, isulat sa iyong sagotang papel o kwaderno ang sagot ng sumusunod na tanong. Para sa unang tanong, halina't sagutin natin. Ang unang tanong ay, ano ang nota na mas mababa ang tono kaysa re? Ang tamang sagot ay do. Ngayon naman, kayo naman ang sumagot sa mga susunod na bilang. Halina't simulan na natin. Para sa ikalawang tanong,
Ano ang kasunod sa notang mi na mas mataas ang tono sa kanya? Para naman sa ikatlong tanong, ang notang T ay mas mataas sa notang La, tama o mali? Para naman sa ikaapat na tanong, ano ang nota na mas mababa sa Mi pero mas mataas sa Do? At para naman sa ikalimang tanong, ang So ay mas mataas sa Fa, tama o mali? Para sa gawaing pagkatuto bilang 5, isulat ang MT kung ang nota ay mataas, MM kung mas mataas, MB kung mababa, at MA kung mas mababa. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno o sagotang papel. Ngunit pag-aralan muna natin ang halimbawa. Ang unang nota ay mas mababa dahil ang nota na ito ay nasa bahaging notang Mi. At ang pangalawang nota naman ay mataas dahil ang nota na ito ay nasa bahagi ng La. At ang pangatlong nota ay mababa dahil ang nota na ito ay nasa bahaging Fa. At ang notang pang-apat ay nasa mas mataas dahil ang nota na ito ay nasa bahagi ng T. Ngayon, alam ko na kayang-kaya mo nang sagutin ang mga susunod na bilang. Simulan na natin. Pagmasdan lang mabuti ang bawat nota at kayang-kaya mo nang sagutin ang 2 at 3 bilang. Halina't simulan na natin. Para sa gawaing pagkatuto bilang 6, iguhit ang mga nota sa limguhit sa taas ng bawat salitang mataas, mas mataas, mababa, o mas mababa. Ang unang nota ang pagbabasihan para sa pangalawa. Ang pangalawa naman ang pagbabasihan ng pangatlo. At ang pangatlo ang pagbabasihan ng pang-apat. Gawin ito sa iyong sagotang papel. Narito ang unang nota. Ito naman po ang pangalawang nota. Ito ang pangatlong nota at ito ang pang-apat na nota. Alam ko, kayang-kaya mo nang sagutin ang mga susunod na bilang. Halina't simulan na natin. Para naman sa gawain na ito, makakatulong sa iyo ang sopa silaba. Maaari mo itong gamitin upang madali mong sagot ang gawain na ito. Para naman sa gawain pagkatuto bilang 7, piliin sa mga metastrip ang tutugma sa mga notasyon sa ibaba. Isulat ang napiling metastrip sa bawat bilang. Gawing gabay ang sopa silaba sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Para naman sa unang bilang, halina't pagmasdan nating mabuti kung saan nakalagay ang bawat nota upang malaman natin ang tono nito. Ang half note ay nasa bahagi ng tonong T. At ang quarter note ay nasa bahagi rin na T.
At ang quarter note din ay nasa bahagi naman ng la. At ang half note ay nasa bahagi ng so. At ang half note muli ay nasa bahagi ng so. Kaya ito ay ti, ti, la, so, so. Kaya ang sagot ay ti, ti, la, so, so. Narito naman ang pangalawang bilang. Pag-aralan mo lang at tignang mabuti kung saan nakalagay ang bawat nota upang malaman mo kung anong tono nito. Para sa ikatlong bilang, pagmasdan lang mabuti kung saan nakalagay ang bawat nota. Gayon din sa ikaapat na bilang, masdan mo lang mabuti kung saan nakalagay ang bawat nota. Gayon din sa ikalimang bilang, pagmasdan mo lang kung saan nakalagay ang bawat nota. Makakatulong din sa iyo ang sopa silaba. Para naman sa huling gawain na araling ito, buuin ang talata sa ibaba. Piliin sa kahon ang tamang sagot at gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Halina't sagutin na natin. Ang blank ay ang sunod-sunod na pahalang na pagkakaayos ng mga nota sa limbuhit. Tinutukoy din nito ang blank o himig ng isang tugtugin o awitin. Ito ay maingat na maayos na ginagawa upang makapagbigay ng kaya-aya at magandang tunog. Ang melodiya ay binubuo ng mataas at mababang tono o blank. Meron ding katamtamang taas at katamtamang baba ng tono. Ang pamaraang Kodali na pinakilala ni Blank ng Hungaria ay makakatulong upang lubusan mong makita ang antas ng mga tunog gamit ang senyas. Blank. Maaari mong makita ang sagot dito sa loob ng kahon. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami ka natutuhan sa aralin ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!